Kitty Super Tarot Channel! Ngayon po, we're back after ng ilang days. Ang ating pong topic ngayon ay tungkol sa future husband or future wife mo. So, ang maaari pong maging title nito ay sino ang mapapangasawa mo? Okay? Lagi po natin tatandaan na ang energy po ay maaari magbago. And kunin lang po ninyo sa reading na ito kung ano po ang makaka-resonate sa inyo. Dahil hindi po lahat ng laman ng reading na ito ay para sa inyo. Dahil ito po ay collective reading. So, marami po kayo dito. Ngayon, meron po tayong 3 groups na maaari nyo pagpilian. Use your intuition po sa pagpili. Maglalagay na lang din po ako ng link sa ibaba. Link or timestamps. Depende po. Kung ano, hiwa-hiwalay po na video ating ilalagay, ano. Okay, this is group 1, group 2, group 3. At pakikilike na lang po ng ating mga videos. At kung hindi pa po kayo nakakapag-subscribe sa aming channel ni Miss Kitty, make sure to subscribe and also hit the notification bell po, ano, para po ma-notify po kayo sa mga ginagawa naming videos. Okay, start na po natin ang group 1. Hello, Pile 1. This is your reading. Excited ka na ba na malaman kung sino mapapangasawa mo? Ito yung napili mong group. Group 1. Okay, lalagay po muna natin yung cards dito. Okay, ito muna mga hugis puso. Okay, pile 1. Group 1. Anong napapansin mo dito sa image? Dito sa cards, 'di ba? Kung mapapansin mo dito sa image, may darkness dito sa kabila. Tapos pagdating dito sa may padulo, naging lighter na yung kulay. Naging lighter na yung kasunod na cards. Mari itong person mo, may mga naging trauma noon. O kaya naman ay nakaranas siya noon ng pagkabigo. Madilim kasi dito eh. Siguro, madilim yung mundo niya noon. Itong person na ito, hindi pa fully healed noon. Pero sa tingin ko, dahil sa lumiliwanag dito, hanggang dito sa may padulo, dito sa puntang kanan, naging open na yung heart niya para sa pagmamahal. Kasi kung mapapansin mo naman dito, hindi pa fully open, diba? Tapos ito nag-open na. Tapos ito, sa card na ito, pansin mo dito sa image dito. May nakasama na, diba? Siguro, halimbawa, ikaw ito, kayo ito ng person mo. Nung nagkakilala kayo, nung nakasama ka niya, nagkaroon siya ng pag-asa tungkol sa love. Pwedeng ikaw yon. O kaya naman ay medyo lumiwanag na yung buhay niya, yung love life niya. Simulan nakilala ka niya. Kasi dito naging maliwanag na kumpara dito. For some of you naman, sino man sa inyong dalawa, siguro, nakaranas din ng, nagkaroon ng isang relationship, parang karmic. Kaya siguro madilim dito. Karmic relationship. Take what resonates na lang po, ha. Sabi dito, wait, don't rush into it, allow nature to take its course. My beloved, though we may be physically apart, spiritually we are always united. For love transcends space and time, nothing is missing. When you pass from this world, you take nothing with you but your soul and the memories you have shared with those you love. The past is now behind you. Release it and embrace new possibilities. A new path is now available to you. Follow it with faith. Maaari din naman na ibig sabihin nito, pile 1, once na mag-connect kayo ng taong ito, mapu-fully healed na siya. Dahil doon, maybe, sa tingin ko, makakatulong kayo sa isa't isa para mag-heal sa past kung may mga naging
trauma or mga past hurts na nangyari noon. I think itong mapapangasawa mo, pile 1, marami na siyang naranasan sa buhay niya. Naging bigo din ito noon eh. Maybe nasaktan siya or nasaktan ito dahil sa dati niyang relationship kung meron man. Pero parang iniiwan na niya ito sa past niya. Maari din namang malayo kayo. Malayo yung distansya ninyo sa isa't isa ng taong ito. Hindi rin ito nagmamadali, pile 1. Pagdating sa commitment, I think na bago siya mag-settle o gumawa ng hakbang, paplanuhin muna niya ito. Yung alam niyang ready na yung lahat, ready na siya, okay na yung finances niya. Isa rin siyang tao, pile 1, group 1, na iti-treasure yung mga nasa paligid niya. Pinapahalaga niya yung bawat oras kasi maaaring matinding sakit yung naranasan niya kung may nawalang importante sa kanya noon. Itong mapapangasawa mo, malakas ang faith nito. Nirelease na niya yung mga nakaraan talaga niya. Para sa napipick up ko dito, pile 1, moving forward talaga yung taong ito. Physically apart, malayo nga siguro talaga kayo. O maaari din namang hindi mo pa nakikilala tong person na ito, pile 1, group 1. Depende, It depends sa inyong karanasan sa sitwasyon ninyo ngayon. Okay, pile 1, ilagay ko lang to sa taas. Sa taas, ilagay ko lang ito. Next mo, meron tayo ditong tarot cards. 7 of Cups. Dreams, Clarity, Ace of Swords. Death card. I'm willing to let go of a past version of myself. Siguro may binago din itong person mo sa kanyang sarili bago kanya makikilala. Six of Wands, recognition. The sun, I shine my light on the world around me and my radiance attracts more success. Ace of Wands, outpouring. Ayan, inayos ko lang, Sa signs dito, maaring siya ay merong Venus in Scorpio, pwede ring Libra, Gemini, and Aquarius, yung sign ng person mo. Maaari ding meron siyang Pluto and Scorpio. Pwede ring Jupiter in Leo. Kasi 'di ba ang sun naman ay Leo. Pwede rin siyang Sagittarius, Aries and Leo. Yan, yung possible signs ng mapapangasawa mo. Okay, itong kasunod naman natin dito. Oracle cards yata to. 33. The pain hidden by luxury. 8. Sweets in feelings. Okay. Loving, trusting yourself. Number 20 yon. 14. Reaching outward. Intimacy, creative intimacy, 17. Okay, balik tayo sa reading natin. Itong person mo, pile 1, marami itong pangarap.
Marami siyang dreams. Maaari din nagsimula itong sa nangarap siya, tapos napagtagumpayan niya ito. Kung mapapansin mo yung color ng cards dito, gray, parang gray ba ito, ma-blue, tapos naging yellow. Tapos katulad, di ba, kung maalala niyo yung image dito sa heart natin, medyo dark, tapos nag-light, lumiwanag. Slowly, maaaring gumanda yung buhay ng person mo, ng mapapangasawa mo. Or pwedeng pag nagkakilala kayo, maging ganyan. Ganyan yung pagdadaanan ninyo. Medyo susubukin kayo. Pero, in the end, talaga, sa huli, maging successful naman kayo, malalagpasan nyo ito pile 1. Mari talagang dumaan siya sa mga difficulties ng buhay. At itong taong ito talaga, makakamit niya rin yung pinapangarap niya. Yung pinapangarap niya lang noon. Maganda na kasi naging kasunod After niya mangarap, nagkaroon siya ng ideas. Tapos nagkaroon ng bagong simula sa kanya. May mga kinat off siguro siya sa buhay niya. May naging endings. Pero after nito, may beginnings May chances. Nagkaroon din talaga ng transformation dito sa sarili niya. At kung makikita mo dito, naging victorious itong person mo. Tapos nagkaroon ito dito, kasunod si Sun card na. Abundance sa buhay niya and happiness. And nagkaroon din talaga ng growth sa sarili niya. May possibility naman na itong person mo, maaring hinahangaan din ito ng ibang tao. Or may mga makukuha itong successes sa buhay niya. May possibility na kilalang tao ito pile 1. O maaaring makilala siya ng maraming tao dahil sa trabaho niya. Ikaw nang umalam. Positibong tao rin ito and may confidence siya sa sarili. Itong mapapangasawa mo, kung wala pa siya sa ganitong level, group 1, may potential siya magtagumpay sa buhay. Itong person mo kasi, hindi to natatakot na humarap sa laban ng buhay. Malakas ang loob nito Nasabi ko rin 'di ba kanina na malakas yung faith nito. Open din talaga siya sa mga new opportunities sa buhay niya. Pansin ko dito sa sign sa ibaba. Yan. Yan. Meron siyang sun and moon in Leo. Meron ding Venus in Leo. Leo siguro talaga siya. Kaya siguro talagang confident yung person na ito. Meron din siyang white moon in Selena. White moon Selena in Capricorn. Ito. Masipag na tao, diga mga Capricorn. Alam ko din sa mga Leo, talagang sila mahilig sa luxury. Diba ang mga Capricorn din, kilala natin sila bilang ambitious people. Group 1, maari din na itong mapapangasawa mo, mahilig din talaga siya sa mga luxurious things, sa magaganda, at mamahaling bagay. Not all, just for some of you, Pero kung mura man yung damit niya or gamit, maaring pumipili siya ng alam niya na mukhang mahal pero mura. May possibility rin na isa sa love language niya ay giving and receiving gifts. Hindi naman sa pagiging materialistic pero maaring gusto niyang i-enjoy yung mga ganitong bagay. Siguro dun niya napifeel yung love kapag may regalo din sa kanya. I think ma-appreciate ng person mo anumang bagay na nagmula sa'yo kasi may ugali ito talaga, 'di ba? Na
tinitreasure talaga niya yung mga bagay na ibinibigay sa kanya ng mahal niya. Ang person na ito, pile 1, meron din siyang may self-love din siya. Alam niya yung kakayahan niya sa sarili niya, and alam niya yung kaya niyang i-offer sa'yo. Siguro creative and talented din talaga siya. Pasigo kasi may nagpipinta dito Tamo dito. Pinipintahan dito yung babae. Tapos ito, parang nagpipaint din. Pero yung sarili yata niya yung pinipinta niya dito. Kaya nasabi kong may self-love siya, no? Maari din namang meron siyang creative endeavors. Yan. Ikaw nang umalam. Itong mapapangasawa mo, group 3, sa tingin ko, magiging vocal ito sa nararamdaman niya. Hindi siya yung taong mapaglihim. Yung kailangan niyo pang mag-away para magsabi, or manghuhula ka kung ano ba nararamdaman ng taong ito sa'yo. Sasabihin niya sa'yo kung ano ba talaga yung nararamdaman niya sa'yo. Magiging open ito Siya yung person na talagang kakausapin ka. Sa tingin ko, mahilig din ito mag-explore sa bedroom. If you know what I mean. Mag-explore, maghanap ng gamit sa kwarto. Ikaw nang umalampal 1. I feel here na, in control din siya sa emotions niya. Kakausapin ka ng mahinahon ng person na ito, pile 1. Itong future husband or wife mo. Yung mapapangasawa mo, kasi pansin ko dito yung sa kulay ng mga buhok. Siguro may kulay yung buhok niya, blonde, black, yan, may brown. Yung iba curly, may wavy hair or straight hair. Siguro sa babae yun Pwede rin naman sa lalaki. So, napipick up ko rin dito, maaari ding may pagka-dreamy yung person mo. Siguro, mapapansin mo sa kanya yung eyes niya. Kasi tamo, iba makatingin. Katulad nito. Parang piercing eyes, Baka may Scorpio talaga siya sa chart niya. Or Scorpio siya. May something sa mata niya na maaakit ka. Or pwedeng pag tumingin ka sa kanya, makikita mo yung parang vulnerability ng tao. Or ikaw, pakiramdam mo, nababasa ka niya, nalalaman niya yung nasa isip mo. Hindi ka makapagtago ng emosyon or naisip mo sa kanya. And possible din na itong mapapangasawa mo, maraming nagkakagusto sa person mo. Kasi parang nasa kanya na lahat Halos nasa kanya na lahat. Charismatic person din kasi talaga siya. And for sure, kasi ganun din Kasi Leo siya. Magnetic. May magnetic personality. Malakas ang appeal. Yun nga, yung iba sa inyo dito, siguro may Scorpio or Pisces. Maari ding Gemini. Itong person mo. Okay. Next naman po natin ay itong Love Oracle cards pa din. Kisses. Unconditionally loving, giving and receiving affection, falling in love. Cupid's arrow, have faith, love is coming, surprise invitation or meeting hesitation. The golden mirror. Mirror din dito. Self-absorbed narcissist, one-sided relationship, love bombing. Separation, sadness, missing you, thinking about you, yearning, unsure of the future.
mapapangasawa mo, papakita talaga niya na mahal ka niya. Maybe, mahilig din ito talaga sa kisses. Kisses sa chocolate. Yan. Yung pag-show ng affection physically. Yung iba dito, kung kayo lang dalawa, mas sweet siya sa'yo. Dito sa, sa golden mirror mo, sa card na to, maaari din namang maalaga siya sa sarili niya. Hindi siya pabaya. Yan nga, inaalaga niya sarili niya, yung physical beauty niya, yung katawan niya, yan. Important sa kanya yung paano niya maipepresent ang sarili niya sa ibang tao. Halimbawa, gusto niya maayos at malinis yung damit niya. Example lang bihira itong lalabas na hindi nakaligo o hindi maayos ang itsura. Since may separation card tayo dito, maaaring hindi mo pa nami-meet yung person na ito Yung iba sa inyo, LDR kayo. Yung iba dito, maaaring ex mo ito na babalik sa'yo. Kaya nandito rin yung card na ito kasi nami-miss ka. Yung pala kayo rin pala magkakatuluyan. Sa tingin ko rin, yung mapapangasawa mo, lagi ka nito talagang nami-miss. Medyo may ugali sa kanya, may ugali siya na gusto niyang nakakasama ka. Lagi ka rin iisipin ng mapapangasawa mo. Kasama sa isip niya yung pangangailangan mo. Syempre yon. At yung magiging family nyo rin. May possibility rin talaga na magkaanak kayo ng person na ito. Kasi, ito, nandito yung sun card. Mahal ka nito. Tinamaan talaga to sa'yo. Kasi mo, unconditional. Unconditional love. Okay. Ayusin ko muna po itong cards, tapos bubunot ako dito. Para karagdagan tungkol dito sa person mo. Wait lang. Okay, bubunot ako dito sa ito. Tingnan natin kung anong job, trabaho ng person na ito. Possible lang parang karagdagan lang, para may clue lang. Okay, always take what resonates po. Group 1, anong possible na trabaho ng person mo? May nahulog na. Ano to? Siguro accountant. Accountant siya. Army? Sa army? Okay. Parang nilagay ko yata halos lahat dito ng work. Merong, kahit yung mga simpleng work lang, nandito Pero tingnan natin, Catechist sa simbahan. Di ba sila yun sa simbahan? Food server, baka nagtatrabaho to sa Jollibee, sa mga restaurant. Tayo, mga ilan? 6. Ilan na? Teller. Baka teller. Teller yung future mo. Botanist. Wow, botanist ha. Ito teller sa bangko. Gasoline boy, gasoline girl. Sabi ko sa inyo meron dito yung mga simple job lang. Therapist. Kaya siguro mano siya sa healing. Therapist. News anchor. Kaya siguro inahangaan siya. Maraming tao nakakilala sa kanya. Napapanood pala siya. Ano to? Meron. Mananahi. Pwede rin naman yung nagde-design ng mga damit.
Sila na rin nagtatahi. Or pwede, halimbawa, sa YouTube, ina-upload niya yung mga videos na nagtatahi siya ng damit, nagbubuo siya ng mga damit. May nakuha ko, fortune teller. O baka ikaw yan. Tarot reader ka. O. Ano pa? Para kay group 1. Sa club, ikaw nang umalam, baka mahilig mag-club o nagtatrabaho sa club yung person mo. O, security guard sa club. Pwede yan. Security guard. Saan man siya security guard? Papangasawa mo. Architect. May accountant na, may architect pa. O, may mga simple ano dito. Janitor. Okay. Yan na muna. Pero parang gusto ko pa kumuha. Last na. Oh. Pwede rin siya ay makeup artist. Wedding planner. Street food vendor. Yan, yung mga nagtitinda ng ano yun, yung mga kikiam, fishball, sa agriculture. Trabaho niya sa agriculture. Assistant. Ang dami ko nang kinuha. Kasi marami naman kayo. Medtech. Ano to? Choreographer. Navy. Yan o, may army na. May Navy pa. Singer. Napapanood talaga, singer siya. O, may business. Businessman, businesswoman. Yung person mo, nagninegosyo. Isang model, ang person mo. Construction worker. Pharmacist. Siguro related din sa medicine. Ikaw nang umalam. Fisherman. Yan. O, yung iba siguro nagtitinda sa palengke. Okay. Yan na, nandiyan na. Yung mga possible jobs, possible work ng person mo. Tagalin na muna natin. Next naman, ay, ano ba ito? Yung possible signs ng person mo. Ayan. Possible signs ng person ni Group 1. Oh, may nahulog na. At may kasama ditong ano, someone's partner. Ba't may nakasama dito? Someone's partner? Siguro may nakarelasyon na tong person mo. Baka meant to be. Kuha pa tayo. Oh. Baka nga may naging ex na talaga tong iyong person. Ano to? Oh, fire sign. Aries. Aries siguro siya. Ito yung parang clue lang about sa kanya. Ano? Nagkahalo pala yun dito. Maraming nakakilala sa person mo. Okay, kuha tayo last na. Okay. Ex-husband. Isang ex-husband ang person mo.
May letter K sa name. Okay, kuha tayo ng iba pa. Initial or sign ng person ng mapapangasawa ni Group 1. R. K-R. Yan. Ito, W. May letter U sa name. May letter L sa name. Or baka maaring marami na naging ex ang person mo, kaya many people dito. Imposible naman maraming magpangasawa mo. About naman to sa person mo. May letter G sa name. Ito. May letter Z. Zay. Sagittarius. Pisces, may letter Y. Okay. Okay, kunin natin to. Capricorn. H and letter B. Kuha pa tayong konti pa. Last na. Yan. Letter E and letter I sa name. Okay? Pwedeng siya ay may nakarelasyon na noon, isang Aries. Marami nagkakagusto sa kanya. Marami na siya naging ex. Isa siyang ex-husband or ex-husband mo siya. Meron siyang K, R, W, U, L, G, Z, I, Y, B, H, E sa name niya. Pwedeng siya rin ay Capricorn, Pisces, Sagittarius. Okay, thank you, Group 1, sa pakikinig sa inyong reading. Please like and subscribe sa aming channel. Thank you. God bless.